Maaari kang mahulog. Ano yung knife edge? Paliwanag. Ano siya eh, siya yung pinaka mid-range. Para siyang kutsilyo ba? Kaya knife edge ang tawag sa kanya kasi open, tapos ang liit-liit lang. Lang Yung dadaanan drill niya. mo. And you can even see, talaga. you can even One see side. Oriental and Occidental. Mahulog ka na. Oriental. Both sides. It's very thin. But you can see both sides. Yeah. Yes, you can see. Sa knife edge, sa summit ridge, pag nandun ka, as much as possible, huwag kang hihinto. Kasi pag huminto ka, ng few minutes, tatamadin ka na. Dumating ang kasamahan nilang si Alex na hinikayat silang sumama sa kanya patungong summit. Hindi na nila kayang tumayo pa. Tumuloy papuntang tuktok si Alex at dadaanan niya ang tila naghihirap na si Ned. Hinang-hinang na si Ned. Hindi alam ni Alex na isa na siya sa huling makakakita ditong buhay. Si Ian ang bumaba para tumulong sa mga naiwan. Nakita niya si Ned na tila nag-aagaw buhay. Pagdating nila sa summit, nagdedeliryo na si Mike dahil sa lamig, kaya pinunasan siya ng pampainit sa katawan. Dumating na ang bagyong Catherine sa Mount Halcon. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mountaineers at dinanas nila ang matinding lamig. Si Ned ang pinakanahirapan sa napakababang temperatura. Umabot din si Alex sa tuktok matapos lampasan ang plateau, mini forest, rope ladder at knife edge. Natagpuan niya dito ang ilan pa niyang kasamahan. Sinabi niya sa mga ito na kailangan ng tulong ni na Mike at Ned. Mga pare! Bakit pare? May apat na mountaineers doon! Hindi ko na matandaan! Si Ian ang bumaba para tumulong sa mga naiwan. Nakita niya si Ned na tila nag-aagaw buhay. Pare. Ned! Sinubukan niya itong takpan para mabawasan ang hinang. Tuloy siyang bumaba para maghanap ng iba pang matutulungan. Ginagawa nito! Punahin nito! May pakaliyatan dyan! Nakita niya sina Mike at hinikayat niya silang umakyat sa summit. Nag-decide ako na sumama kay Ian. Tumatakbo kami. Si Mike na iwan namin. Naiwan niyo? Nagpaiwan si Mike. Bakit niyo ba siya iniwan? Although, akala namin nung una sumusunod siya. Kasi kami, takbo na talaga nun. Hindi ko nga alam na bangin pala yung tinatakbuhan namin. Bakit hindi ka sumunod? Feeling ko, ang sarap na ng pagkakaupo ko ron sa bato. Parang ayaw ko na talagang Parang ayaw mo nang kumilos. Ako. Did it occur to you na kung gagawin mo yon, baka yun na yung katapusan mo na I just want to rest during that time talaga. Wala na akong nararamdaman na kung ano man mangyayari sa akin. Patuloy na umakyat si Nico at Ian papuntang tuktok at nakita nila ang di na gumagalaw na katawan ni Ned. Di sila makapaniwalang patay na ito. Binalot na lang nila ang katawan sa sleeping bag at iniwan. Nang umabot sila sa tuktok, nanlumo ang mga kasamahan nila nang malamang wala na si Ned. Si Bong naman ang bumaba mula sa summit para hanapin si Mike na malapit niyang kaibigan. Nadaanan ko si Ned na nakadilat na nga yung mata. Tapos matigas na yung kamay. Natakot na ako. Umiyak na ako noon eh. Pero alam ko walang tears na nalabas sa mata ko. Pero natatakot ako, umiiyak ako. Naisip ko na lang, baka si Mike nga buhay pa. Natagpuan ni Bong si Mike at sa kabutihang palad, may isa pang dumating para tulungan siyang dalhin si Mike sa tuktok. Pinagtulungang kargahin si Mike papunta sa summit camp. Pahira natin ano, element. Bilis.
Pagdating nila sa summit, nagdedeliryo na si Mike dahil sa lamig. Kaya pinunasan siya ng pampainit sa katawan. Superman! Pera nyo! Para malabanan nila ang lamig at bigyang init si Mike, nagtanggal ang ilang mountaineers ng damit at inilapat nila ang kanilang katawan dito. Nang gabing iyon, si Mike at ilang student mountaineers ay nakaranas ng panginginig at pagdedeliryo. Ang mga ito ay sintomas ng hypothermia. Ang hypothermia ay ang pagbaba ng temperatura ng katawan sa 35 degrees Celsius. Hindi lamang sa mga malalamig na bansa nagkakaroon ng insidenteng tulad nito. Pwede ring maranasan ang hypothermia sa bansang tropikal tulad ng Pilipinas. Isa sa kadalasang dahilan ng hypothermia ang matagalang exposure sa malamig na kapaligiran tulad ng ulan, hangin o pagkababad sa malamig na tubig. Ang hypothermia ay maaring ikamatay ng isang tao. Nagdasal sila dahil hindi nila alam kung kakayanin pa ng kanilang katawan ang matinding lamig. Nahiwalay na naman sila sa isa't isa. Ang ilan ay hindi nakatawid at naanod pa ang kanilang gamit. Tumama na ang bagyong Katring sa Mount Halcon, dahilan para magkahiwa-hiwalay ang malaking grupo ng mountaineers. Dahil sa puros ng ulan, nakaranas na ang ilan ng hypothermia o matinding lamig at ang isa sa kanila ay namatay na sa kinaw. Kinaumagahan ng ika-4 na araw, huminto ang ulan at naghanda na ang mga estudyanteng bumaba ng bundok. Pinuntahan nila si Ned, ang pinili ni Mike, para takpan ang katawan nito dahil may iwan nila ito sa kanilang pagbaba. Hindi pa alam ni Mike na patay na si Ned. May makakita pa sa atin dito. Parang nasabihin pa ba natin ito kay Mike? Siguro. Baka di pa niya mayroon yung chewy niya. Delikado na mag-stay dito. Sige. Pag-gising ko nung umaga, nakita ko yung mga kasama ko. Parang mapupula yung mata. Hindi na umiiyak. Tapos, nagtatanong ko, bakit parang mapula-pula